Magandang araw mga kaalaman na hinog. Naranasan niyo na ba yung pakiramdam na parang may umaapoy sa inyong dibdib, lalo na pagkatapos kumain ng marami o kapag makahiga na sa gabi? Yung pakiramdam na parang umaasim ang iyong lalamunan, minsan ay may kasama pang mapait na lasa sa bibig at madalas ay inuubo ka pa ng walang dahilan. Ang tawag po dyan ay acid reflux o GERD. Nangyayari ito kapag ang asido mula sa ating sikmura ay umaakyat pabalik sa ating lalamunan dahil humihina ang kalamnan na nagsisilbing pintuan pababa sa ating tiyan. Hindi po ito dapat baliwalaan dahil bukod sa napakasakit at nakakawalang gana itong maramdaman, kapag pinabayaan ay maaari itong sumugat sa ating lalamunan. Ngunit huwag kayong mag-alala. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang 10 mabibisang tips at natural na paraan para maiwasan at magamot ang acid reflux. Pang-una sa ating listahan, kumain ng pakonti-konti pero madalas. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng marami sa atin ay ang pagkain ng napakarami sa iisang upuan, lalo na kapag pumunta sa mga handaan o buffet. Kapag pinuno natin ng sobra ang ating sikmura, nababatak ito at nagkakaroon ng matinding presyon sa loob. Dahil wala nang sapat na espasyo, napipilitang umapaw at umakyat pataas ang pagkain at asido papunta sa inyong lalamunan. Ang pinakamagandang gawin ay hati-hatiin ang inyong pagkain. Imbes na 3 malalaking kainan sa isang araw, gawin itong 5 o 6 na maliliit na kainan. Sa ganitong paraan, hindi nabibigla ang inyong tiyan, mas mabilis matunaw ang pagkain at maiiwasan ang pag-apaw ng asido patahas sa inyong dibdib. Pangalawa sa ating listahan, iwasan ang mga pagkaing nagpapasumpong ng asim. May mga partikular na pagkain na sadyang nagpapahina sa pintuan ng ating sikmura o kaya laman ay nagpapadami ng asido sa loob. Nangunguna na dyan ang mga maaanghang na pagkain, mga mamantikang ulam o prito, tsokolate, kape, at mga inuming may gas tulad ng soft drinks. Ang mga maaasim na prutas tulad ng kalamansi, suha at pinya, pati na rin ang mga pagkaing may tomato sauce gaya ng spaghetti at caldereta ay madalas ding mag-trigger ng acid reflux. Hindi naman ibig sabihin na hindi na kayo pwedeng kumain nito habang buhay. Kailangan nyo lang alamin kung aling pagkain ang nagpapasumpong sa inyo at unti-unti itong bawasan o iwasan hanggang sa gumaling at tumibay muli ang inyong sikmura. Pangatlo sa ating listahan, huwag hihiga agad pagkatapos kumain. Isa ito sa mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit inaatake ng acid reflux ang mga tao sa gabi. Pagkatapos kumain ng hapunan, madalas ay gusto na nating humiga sa sofa para manood ng TV o kaya ay dumiretso na sa kama para matulog. Kapag tayo ay nakahiga habang puno pa ang tiyan, tinutulungan natin ng gravity na madaling maiakyat ang asido mula sa tiyan papunta sa lalamunan. Ang gintong panuntunan para sa mga may acid reflux ay maghintay ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 oras pagkatapos kumain bago humiga. Maglakad-lakad muna ng bahagya, umupo ng tuwid o gumawa ng mga magaan na gawaing bahay para matulungan ang inyong sikmura na tunawin at ibaba ang pagkain papunta sa bituka. Pang-4 sa ating listahan, itaas ang ulo o unan habang natutulog. Kung madalas kayong inaatake ng pangangasim at hapdi ng dibdib habang natutulog, kailangan ninyong gumamit ng hila ng gravity para manatili ang asido sa ibaba. Hindi sapat ang simpleng pagpatong ng 2 unan dahil minsan ay leeg lang ang nababaluktot na lalo pang nagbibigay ng pressure sa tiyan. Ang tamang paraan ay itaas ang mismong bandang itaas ng inyong katawan. Pwede kayong bumili ng mga espesyal na unan na hugis triangulo o wedge pillow o kaya naman ay lagyan ng bloke ng kahoy ang mismong mga paa ng inyong kama sa bandang ulunan upang umangat ito ng mga 6 hanggang 8 pulgada. Kapag nakapahilig ang inyong pagtulog, mas mahihirapan ang asido na umakyat palalamunan. Pang-5 sa ating listahan, nguyaing mabuti ang pagkain bago lunukin. Sa panahon ngayon na lahat ay nagmamadali, madalas ay hindi na natin ninunguya ng maayos ang ating kinakain at halos buo-buo na nating itong nilulunok. Ang paggiling ng pagkain ay nagsisimula pa lang sa ating bibig sa pamamagitan ng ating mga ngipin at laway. Kapag nilunok natin ang pagkain ng hindi durog na durog, mas mahiting sikmura na tunawin ito.
Mangangailangan ito ng mas maraming oras at mas maraming asido para madurog ang malalaking piraso ng pagkain, kaya mas malaki ang tsansa na mangasim ang inyong tiyan. Ugaliing nguyain ang pagkain ng 20 hanggang 30 beses bago lunukin. Mas madali itong matutunaw at mas mababawasan ang hangin na nalulunok nyo na nagiging sanhi rin ng pagdighay. Baka naman po, total wala naman kinikita ang channel namin, baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-anim sa ating listahan, magbawas ng timbang kung overweight. Para sa mga may kalakihan ng tiyan o medyo sobra sa timbang, ito na marahil ang isa sa pinakamahalagang payo. Ang sobrang taba sa paligid ng inyong tiyan ay pisikal na pumipiga at nagbibigay ng bigat sa inyong sikmura. Dahil sa matinding pisil na ito, ang asido sa loob ng tiyan ay napipilitang umapaw pa itaas kahit hindi naman kayo busog na busog. Maraming mga pag-aaral ang nagpapatunay na kahit mabawas lang ng 10% ang inyong timbang, ay malaking ginhawa na agad ang mararamdaman ninyo laban sa acid reflux. Ang tamang dieta at sapat na pag-iihersisyo araw-araw ay hindi lang mabuti sa inyong puso, kundi lunas din sa inyong nangangasim na sikmura. Pang-7 sa ating listahan, iwasan ang masisikip na damit sa baywang. Minsan, ang solusyon ay nasa ating sinusuot lamang. Kung kayo ay mahilig magsuot ng masisikip na pantalon, pantyhose, sinturo na sobrang higpit o mga body shaper at corset, kailangan nyo na itong paluwagan. Ang mga masisikip na damit sa bandang baywang ay pumipigil sa tamang pag-alon ng inyong sikmura habang natutunaw ang pagkain. Nagdudulot ito ng parang pagkakasakal sa inyong tiyan na nagtutulak sa asido pa itaas. Lalo na pagkatapos kumain, siguraduhin na maluwag at komportable ang inyong kasuotan. Piliin ang mga pantalon o palda na may garter at maluwag sa bandong puson upang makahinga ng maayos ang inyong sikmura. Pang-8 sa ating listahan, itigil ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Alam nating lahat na masama sa baga at atay ang sigarilyo at alak. Pero alam niyo ba na ito rin ay direktang sumisira sa inyong sikmura? Ang nikotina sa sigarilyo at ang matapang na chemical ng alak ay nagpapahina at nagpapaluwag sa kalamnan na nagsisilbing takip ng inyong sikmura. Kapag naging maluwag ang takip na ito, malayang nakakaakyat ang asido kahit anong oras. Bukod pa rito, ang panigarilyo ay nagpapabawa sa paggawa natin ng laway na napakahalaga sana. Dahil ang ating laway ay natural na pamatay at tagahugas ng asido sa lalamunan. Kung gusto ninyong gumaling ng tuluyan ng inyong tiyan, kailangan nyo ng talikuran ang mga bisyong ito. Pang-9 sa ating listahan, uminom ng maligamgam na tubig o salabat. Imbes na uminom ng kape, soft drinks o malamig na tubig pagkatapos kumain, palitan ito ng maligamgam na tubig. Ang maligamgam na tubig ay nakakatulong maglinis ng lalamunan at nagpapabilis ng panunaw sa tiyan. Napakabisaring uminom ng salabat o tsaa na gawa sa sariwang luya, ginger tea. Ang luya ay isang tanyag at napakabisang At ang pang-10 sa ating listahan, huwag mag-ehersisyo agad pagkatapos kumain. Ang pag-eehersisyo ay napakahalaga para sa kalusugan, ngunit kailangan itong gawin sa tamang oras. Kung kayo ay katatapos lang kumain ng marami, huwag na huwag agad gagawa ng mabibigat na trabaho tulad ng pagtakbo, pagzumba, pagyuko ng paulit-ulit o pagbubuhat ng mabibigat. Ang pagtalon at matinding paggalaw ay mag-aalo sa asido sa loob ng inyong tiyan na siguradong aakyat sa lalamunan. Kung gusto ninyong gumalaw-galaw, sapat na ang dahan-dahang paglalakad. Maghintay muna ng 2 o 3 oras para sigurado ng walang laman ang inyong sikmura bago kayo magsimula ng inyong mabigat na ehersisyo. Mga kaalaman na hinog, ang acid reflux ay hindi isang simpleng karamdaman lamang dahil lubos nitong naapektuhan ang ating pang-araw-araw na pamumuhay at kalidad ng pagtulog. Ngulit sa pamamagitan ng pagiging disiplinado sa ating pagkain at mga nakasanayan, kayang-kaya natin itong kontrolin at tuluyang pabutihin. Kung ang inyong mga sintomas ay hindi nawawala kahit ginawa nyo na ang mga tips na ito, o kung kayo ay nahihirapang lumunok at pumapayat ng walang dahilan, huwag po tayong mag-atubiling magpatingin sa buktor dahil maaaring may mas malalim na dahilan ang inyong nararamdaman. I-share natin ang video na ito sa mga kapamilya at kaibigan nating laging dumadaing ng hapdi sa tiyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ingat po tayo palagi.
At God bless po sa ating lahat.